Ito ang latest update sa kaso ng mayor ng Bamban Tarlac na si Alice Guo nang di umano'y nasasangkot sa iligal na aktibidad sa ating bansa. Ang nakakaalarmang natuklasan ni Senator Risa Hontiveros kay Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Sa pagpapatuloy ng investigasyon ng Senado sa Pugo Operation sa Bamban Tarlac, mas kumpiyansa si Senator Risa Hontiveros na magiging matibay ang mga kasong posibleng isampa laban sa suspendidong alkalde na si Alice Guo. Ditugma ang ilang detalye sa yaman at ari-arian ni Bamban Tarlac Mayor Alice Guo na nakalista sa kanyang SALN. Sa SALN o Statement of Assets, Liabilities and Net Worth na isinumiti ni Mayor Alice Guo sa committee, may mga hindi magkakatugmang impormasyon. Ayon sa pag-aaral ng GMA Integrated News Research, 429 million pesos ang assets sa June 30, 2022 SALN ni Mayor Guo. Pero sa July 2022 SALN ni Guo, naging 286 million pesos na lang ang kanyang assets. Mula sa siyam na real properties, naging 3 na lang at nawala ang mga kumpanyang nakalista sa pangalan ni Mayor Alice Guo. Nawala rin sa listahan ang mga personal properties niya, ang mahigit na 138 million pesos na deposit for land acquisition at clog share niya. Pagdating sa December 31, 2022 SALN, nabalik ang 138 million pesos deposit clog share at 6 na real properties. Sabi ni Senator Risa Hontiveros, labag daw ito sa obligasyon ng government officials at employees na magsumite ng hindi kumpleto at tamang SALN. Mas lalong naalarma si Senator Risa Hontiveros sa mga natuklasang operasyon sa mga pugo sa bansa. Yan ay matapos ang 4 na oras na executive session kaugnay kay Bamban Tarlac Mayor Alice Guo at Pugo. Delikado man ang impormasyong ibinahagi ng chairwoman ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality. Malinaw raw na maituturing na isang national security threat ang mga pugo. Kaya umaasa siya na irirekomenda na ng National Security Council or NSC kay Pangulong Bongbong Marcos ang tuluyang pagpapaalis sa mga ito. Bukod dito, tila mahirapan daw ang suspendidong mayor ng Bamban Tarlac na si Alice Guo na linisin ang kanyang pangalan. Mas tumibay raw kasi ang tingin nilang mga senador dahil nga ito sa mga na-raid na Pugo Hub. Dagdag pa ni Senator Risa Hontiveros, mas nakumbinsi sila na hindi talaga tunay na Filipino citizen si Mayor Guo. Hindi imbitado si Mayor Alice Guo sa executive session dahil pawang intel agencies lang ito. Pero sumulat ang mayora kay Senator Risa Hontiveros na sumasagot sa iba't ibang issue kagaya ng mga iligal na aktibidad umano ng pamilya niya. Sabi ni Mayor Alice Guo, napakasakit daw na tinagurian siyang espiya ng China at pinagdududahan ang nasyonalidad niya. Pilipino siya at walang kinalaman ang anumang aktibidad ng hacking sa Bamban Tarlac. Wala daw basihan at haka-haka lang ang mga report na ito. Ang ama niya madalas daw maglagbay dahil may mga negosyo sa Pilipinas at ibang bansa. Wala raw itong kinalaman sa Pugo or anumang iligal na gawain. Giit pa niya na si Amelia Leal ang tunay niyang ina. Kinakasama at business partner lang daw ng tatay niya si Win Lenyi. Pero kung si Senator Risa Hontiveros daw ang tatanungin, lalo daw lumalabo ang pagkatao ni Mayor Alice Guo. Sabi pa ni Senator Risa Hontiveros, sa susunod na public hearing na lang daw siya paharaping muli. Pero bago yon, kailangan muna nilang magkaroon ng briefing kasama lamang ang AMLAC o Anti-Money Laundering Council para busisihin ang iligal na pagpasok ng malaking pera sa Zunyuan Technology Incorporated sa bansa. Lalo na at ang dalawang kasosyo noon ni Mayor Guo ay dawit sa pinakamalaking money laundering scam sa Singapore. Patong-patong na mga kaso ang isasampa ng iba't ibang government agency laban kay suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Guo, ayon kay Senator Risa Hontiveros. Naninindigan naman ang kampo ni Guo na walang partisipasyon si Mayor Alice sa mga operasyon ng Pugo sa Tarlac.
Binigyang linaw at sinabi ni Attorney Stephen David, ang legal counsel ni Bamban Mayor Alice Guo, na walang kinalaman si Mayor Guo sa mga operasyon ng Pugo sa kanyang nasasakupan. Paliwanag ni Attorney David na ang mayor's permit na inisyu ni Mayor Guo was conditional on a provisional license from PAGCOR na una ng sinunod ng aplikante. Ati po linya si Attorney Stephen David, ang abogado po ni Mayor Alice Guo ng Bamban Tarlac. Maganda umaga po, Attorney. Magandang umaga, Boss Ted. Opo, good morning po, Attorney. Kasama ko po si Angela para po sa unang katanungan. Magandang umaga, Angela. Yes, Attorney, good morning po. Thanks for joining us today. Tanungin ko po muna ang inyong reaksyon dito po sa sinabi ng PAGCOR tungkol po sa sinasabi nilang wala po silang responsibilidad, no, dito po sa issuing ng business permits. Ano po ang inyong reaksyon dito? Wala naman talaga silang pakialam sa pag-issue ng mayor's permit, di ba? Hindi naman trabaho ng PAGCOR yun. Kaya lang ang PAGCOR, ang mayor's permit, kung aaprubahan mo, kailangan may compliant ka, di ba? So dapat, isa yan sa mga requirements yung POGO license. So, kayo po ay naninindigan dun po sa inyong sinabi na dapat din po may pananagutan dito ang PAGCOR. Wala naman ako sinabi may pananagutan ng PAGCOR. Ang sinasabi ko lang, nung nag-apply yung ZUN Technologies. ZUN Technology, compliant sila. Isa yan sa mga sinabit nila doon, yung ng PAGCOR. Hindi ko sinabi sila may pananagutan. Okay. Alright, balikan ko lang po ito, Attorney, no? Yung ilan po sa mga dokumentong iniuugnay kay Mayor Guo sa Pogo, itong sinasabing nung pagkatapos silang ma-raid ay nakita nga itong electric bill at isang sasakyan na nakapangalan kay Mayor Alice Guo. Ano po ba ang natin dito, ang masasabi na yun nga po, yan po ang link nila kay Mayor Alice Guo dito sa Pogo? Malabo yun. Kasi ang... paano po malabo? Hindi, kung yun lang ang link mo, hindi mo pwede i-conclude na ikaw may-ari ng Pogo. Yung, ito paliwanagan natin. Yung lupa na yan, previously pag-aari yan ni Mayor Alice. Yes. Go, di ba? Ngayon, dumating ang mga investor niya, si ZG1, yung buwang Z dyan. Yung lupa, natural, nung mag-start sila mag-commence sila ng construction, and nag-apply sila ng electrical connection, nakapangalan pa kay Mayor Alice yung lupa. So yung ownership, so siya talaga ang ilalagay mo na applicant ng kuryente, electrical connection. Because of that, lumalabas ngayon yung building na nakapangalan sa kanya doon sa lupa, sa mga construction na yan. Kasi ang Pogo dyan, 3 floors lang yan ilang building siya, hindi ako nagkakamali, nasa mahigit 40 structures yung nandyan. Pero yung 3 floors lang ang Pogo dyan. So ngayon, ako nga nabili ako noon na isang maliit na condo para makakaano hanggang ngayon yung kuryente nakapangalan pa rin doon sa dating may-ari, hindi ko pa pinapalipat pa rin. Opo, sige po. So Attorney, that's that's well said sa part ho dito sa usapin po ng electric bill. Matanong ko lang po kayo diretsahan. Paano ho namin tatanggapin ang sinasabi po ninyo na ang inyong kliyente hindi nagsisinungaling sa dami ng kanyang inconsistency sa mga simpleng tanong sa kanya? Actually, Boss Ted, hindi naman inconsistency Kasi at that time, first, remember kung saan nanggagaling si Mayor Alice. First time niyang humarap sa ganito ka-formal na investigasyon. So, kahit naman sino siguro humarap sa mga ganito mga batikang senador, ninerducing ka. So, ang sabi ko sa kanya, pag sumagot ka, sigurado sa alam mo kasi perjury ang aabuti mo, under oath ka. So, ang nangyayari sa kanya, pag hindi siya sure, isabi niya, babalikan ko po kayo, i-check ko po kayo. Kasi gusto niya, sigurado yung sagot niya. Attorney, wala tayong question sa nervyos, no? Sa pressure, tense ka, pero sa ating pong mga pangkaraniwang pong mga mamamayan, simple ho lang naman ang tanong At yung sagot, hindi mo na kinakailangan pag-isipan o balikan kung totoo yung sagot. Halimbawa, ito po, maganda itong si Nancy Gamo na ngayon po nagpapa-interview sa ilang mga media. Si Nancy Gamo ang lumakad sa mga papeles ng Pogo. Tao ito ni Mayor. Nung simpleng tanong lang sa kanya, ito ba'y kilala mo? Hindi ang kanyang sagot. Paano kami maniniwala kay Mayor doon?
Ako rin naman nangyayari sa akin yan. Minsan kilala mo yung tao, matagal mo na kasama, isang taon mo hindi nakita. Mhm. O minsan, alam mo, kilala mo yun, pero minsan, sino ba yung tao na yan tsaka yung pangalan na yun? Iko-connect mo muna, matagal pa. Minsan, kinukumusta ka ni ganito. Sasabihin ko, teka, sino ba yun? Pero kilala mo yun, nakakahiya naman sabihin, hindi mo kilala. Ayaw ka paki-regards na lang. Minsan nangyayari sa atin. Siguro po, attorney, nangyayari sa atin yan minsan, yung mga acquaintance mo noon, kinukumusta ka, hindi mo pero yung mismong tao mo na lumalakad sa mga papeles ng Pogo, alam nga naman di mo maalala, attorney. Hindi, nung naalala naman niya, sinabi naman niya. Kinorek na. Opo, okay, sige. Itong kanyang, nung una po, siya lang mag-isa ang anak. Opo, at siya po na nga ay anak daw po sa, alam nyo na. Oo, pero lumabas naman po pala, may mga kapatid daw ho naman siya na hindi naman daw niya kilala. So, yun ho mga ganung bagay. Dahil din po sa nervyos, dahil din po sa dahil daw po sa nakalimutan niya, paano ho natin tatanggapin yun? Hindi sinabing nakalimutan niya, hindi sinabing ganito yan. Kasi nandun naman ako sa buong session na yon. Oo. Nung tinanong siya ni Senator Risa, yung isa, yung lalaki, si Men yata yun, si Men, sinabi niya kapatid niya, half-brother. Half-brother sa tatay. Yung isa, kilala niya, pero hindi niya alam kung kapatid niya o kasi ang tatay niya, maraming babae. Maraming babae. Tsaka may mga anak pa sa China. May kinakasama siya. At saka hindi naman niya talaga nakasama yung tatay niya. So, hindi niya kilala talaga kung kapatid niya. Although, may idea siya na kapatid niya yan. Pero, to be sure, sabi ko nga, sigurado yung may mga sagot mo. Kasi under oath ka. Kaya sabi niya, i-verify niya sa tatay niya. Hindi niya sinabi, i-verify pa niya sa tatay. Kaya during the next hearing, sinabi niya, kapatid pala niya yun sa tatay niya. Although kilala niya, kasama niya yan. Opo. Pero para malaman niya kung kapatid niya, attorney. Oo. Hindi mo alam na kapatid mo, pero kasama mo sa mga biyahe sa abroad. Ilang beses yun. So, attorney naman, paano naman kami maniniwala? At nung kami nagmamasid rito, kaya ang impresyon ng iba nga, parang, di ho ba, parang nababaliktad, yung sitwasyon, kumbaga attorney, na yung burden of proof ngayon napapunta sa inyong kliyente kasi nga, paano mo naman hindi na alam na mga kapatid mo ito, ilang beses na kayo nagsasama sa mga biyahe, kasama pa ang tatay ninyo. Hindi niya sinabi, hindi niya alam. Ang sinabi niya, i-verify niya to be sure ang answer niya. Kasi nga under oath ka mamaya. Kasi di ba sinasabi niya, leal. Anak ba ng nanay niya to? Paano niya malalaman? Hindi naman yung anak ng nanay niya yun. Kasi gano'n ang doon eh. Pero, nung nalaman niya, anak lang ng tatay niya yun. Ang katanong kasi, anak din, dalawa silang anak ng nanay at tatay. Alam niya, buong buhay niya, mag-isa siyang anak ng nanay niya. Kaya, yung sinasabi nila kasi, ito, anak din ng nanay mo at ng tatay mo, hindi totoo yun. So, hindi niya alam yun na kung gano'n. So, tinanong muna niya yung dad niya. Hindi yung, kung sana, kung talagang anak din ng nanay niya yun, hindi nga gano'n yun eh. So, ang tanong kasi is, take into concept, ang tanong is anak ng nanay at katilial nga ang nilagay nung tatay niya doon. Pero attorney, di ho ba't may birth certificate na ilabas sila Senador Risa, di ba? Opo, yes. At yung birth certificate nga na ito, pareho po yung middle name, pareho po yung last name, no? Correct. Opo. And then, ito ho'y nagpapatunay nga, itong mga birth certificate na ito, naiisa ang kanilang mga magulang, no? Ito, kasi, inyo bang tinatanggap ito na authentic po ito na mga iniharap po ng komite? Ang alam ko, authentic yung birth certificate niya. Pero, kung sino man ang informant doon, dapat yun ang tanongin. Bakit yun ang nilagay? Bakit yun ang nilagay niya na gano'n? Opo. Hindi yun masasagot ni Mayor Alice. Kasi hindi siya party really doon sa birth certificate na Hindi po. Meaning, hindi ko po sinasabi na party dito sa pagpaparehistro nitong kanyang mga sinasabing umano'y kapatid. Ang punto ko po is,
meron pong mga dokumento na nagsasabi na iisa ang nanay at tatay nila. Alright? Ngayon, sinasabi po ninyo, nagsasama sila sa mga biyahe sa abroad, kasama po itong kanilang tatay at ito pong isa pang Chinese woman, nang binabanggit ninyo na nung tinatanong siya, ito ba'y mga kapatid mo, i-verify ko pa sa kanila kung kapatid ko sila. Parang ang hirap po yatang paniwalaan ng inyong depensa, attorney. I think, mahirap paniwalaan, pero kung yun ang totoo, magagawa natin to. Kaya nga, ang sabi ko nga, sa husgado, madali naman tayo mag-cross-examination. Yung open talaga ang mind ng korte. Opo. Kasi, ang ganda naman ng sinabi niya Kung anak pa yan ng nanay niya, hindi niya anak ng nanay niya yan Ngayon, kung ano may nakalagay doon sa birth certificate ng Sheila na yon, wala naman siyang doon. Kung sino yung naglagay doon, it doesn't change the fact na hindi niya kapatid yun sa nanay niya. Opo. Sige, so sa ngayon po, itong kinakaharap ni Mayor na napakaraming katanungan at kontrobersya, willing ba siya na, bagamat desisyon ito nung tatay niya, pero siya ho ba ay gumagawa ng kaparaanan para kumbinsihin yung tatay niyang humarap na po sa pagdinig? Maganda naman yun na makonvince niya. Kaya alam, siyempre, hindi mo naman sakop yung pwede mo bang sakupin yung utak ng tatay mo. Paano ko natatakot yun, di ba? Ano ko natatakot yung tatay niya? Pero may ginagawa ho bang inyong kliyente na pakikipag-ugnayan? Dahil dito po, ang makapagliligtas sa kanya dito po sa mga katanungan at pinasadlakan niya na sitwasyon ay ang kanyang hinahanap na ina na hindi pa lumalantad umano at yung kanyang ama. Opo, siya ba'y gumagawa ng paraan ngayon para kausapin yung kanyang father na bumalik sa Pilipinas at humarap po sa pagdinig? Yung effort niya yon, okay yon. Kung pwede nga bumalik yung tatay, siyempre gusto niya yon. So, kinokontak niya. Pero pinaka-importante, sabi ko nga, kung sana, kung mahal siya ng nanay niya, ay naririnig ka naman ng buong Pilipinas, sana lumabas yung Amelia Leal para ma-check natin talaga. Kasi may scientific methods naman tayo. Kasi kung mahal niya yung anak niya, lumabas siya. Para naman matapos na itong... Pero alam mo, wala namang connection to sa national security. Kasi kung personally, yung Chinese man to o hindi, na mahirap naman patunayan Chinese, wala naman Chinese passport, wala Chinese visa. Yan po, attorney, ay kung totoong meron pong Amelia Leal. Oho. Opo. Pero pwede ho bang maglabas ng cartograph? Wala bang picture si Mayor Alice? Wala ba silang anuman pong maaari pagkakakilanlan o magpa-cartographic sketch, kung tama ang term kong ginagamit, para sa itsura ng kanyang mother? Ganito yan Nung nabuntis siya kasambahay, natural nagalit yung partner ng tatay niya. May kasama yung partner niya, may kinakasama sila doon. Although hindi kasal, pero para mag-asawa na sila. Natural magagalit yun. Alam mo naman, nakabuntis yung asawa niya. Pinalayas nila, yun ang anak yung bata. Mabuti na nga, hindi nila pinaampon kasi yung tatay niya, hindi naman pumayag na ipa-adopt yung bata. Pero pinalaki niya sa farm kasi nga ayaw nung makasama nung kanyang kapartner. So, dati yung babae, pinalayas nila, hindi nakita ng nanay ni Alice, Mayor Alice yung nanay niya Hindi niya ma-describe ang itsura niya Opo, pero may mga sinasabi nga na lumaki siya doon sa farm at may ibang tao na nakakakilala kung totoo man sa nanay niya. Kasi ito pong birth certificate ni Sheila at saka ni Seaman, isang nanay. So kung pinalayas na itong si Amelia nung kinakasama ng tatay ni Mayor dahil nga sa nagtaksil siya, nagtaksil ng ilang beses to. Kasi yung premise, kung talagang anak din ba yun, hindi nga anak yun. Sinabi na nga ng tatay niya sa kanya na siya nga lang ang anak ni Amelia. Kasi ang nangyari dyan, may nag-apply ng birth certificate ni Sheila, yun ang ginamit na pangalan. Siguro yun lang pangalan na ng tatay niya. Pero it doesn't change the fact na hindi niya kapatid yun, na isa lang siya anak ni Amelia. So kung hindi po tama ba ang binabanggit nyo ngayon sa inyo pong sagot? Parang ang aking ngayong presumption na yung Amelia sa birth certificate ni Sheila at saka ni Seaman, hindi totoong nanay ito? Nanay talaga niya kasi yun ang information. Hindi. Si Alice, si Amelia ang nanay.
Leal, okay. Pero doon sa birth certificate ni Sheila at saka ni Seaman, parehong Amelia yung nanay eh. So sinasabi nyo, hindi totoo na si Amelia ang mga nanay, ang nanay ni Sheila Leal Goo at ni Simon Leal Goo? Una-una, hindi ko pwedeng sabihin yun dahil hindi ko na maalam yan, di ba? Pero base doon sa admission ng tatay niya sa kanya, siya lang talaga ang anak ni Amelia. Lahat tayo hindi natin alam yun, mas si Alex niya alam yun. So hindi ko pwedeng sabihin hindi totoo yun. Di ba? O hindi ko rin pwedeng... Opo. Kasi kung hindi anak ni Amelia si Sheila at si Seaman, sino nanay nila? O yun nga, hindi ko rin masasagot yan. Ang tatay niya, dapat tama yung sabi mo, Boss Ted eh. Dapat yung tatay niya magsalita dyan. Kasi siya rin, hindi rin niya masasagot yan. Kaya nga, very clearly, bakit hindi siya makasagot agad-agad? Kaya sabi nga niya, i-check ko po, babalik na po kayo. Kasi kahit ako, hindi ko masasagot kung talagang kapatid niya yan sa nanay o ano. Okay. Diba? So, ang hirap Opo. na yun. Opo, sige. So, sa ngayon po, attorney, ang inyong kliyente ay suspended ng ombudsman. Yes, sir. Opo, and then meron pa siyang pending daw ho na kaso na baka tax evasion, etc. Alright. Ang inyo hubang kliyente ay, kasi wala pa naman itong hold departure order, ang inyo hubang kliyente walang balak mag-abroad? Wala mo siya pupuntahang bansa. Hindi siya aalis. Andito na siya. Bakit? Saan siya pupunta Pilipinas? Wala sa ibang passport. Opo. So, kanya itong haharapin, kumbaga, ang lahat ng mga kasong ito. Yes, sir. Actually, sasagutin na namin yung ombudsman mamaya. Okay. May tanong lang po si Angela bago po ako magpatuloy. Go ahead, Angela. Ituloy ko lang din po itong sa kapatid niya, yung Sheila at si Semen, na sinasabi na kasama din po niya sa pagta-travel. Nasaan po itong dalawang kapatid niya ito? Supposedly na kapatid ngayon. Ay, hindi ko alam. Hindi rin niya alam. Parang ako si Alice. Hindi ko rin alam yan. Sabi ko, siyempre, alam mo naman yung mga Chinese, takot sa kaso, di ba? So, sorry, pero, siyempre, kung ikaw si Sila, ano gagawin mo? Hindi ka, maglalaylo ka rin, tatakot ka rin eh. Diba? So, never niya pong nakausap itong dalawang supposedly na hindi niya po alam pero kapatid niya po pala after the Senate hearing? Correct. Sinabi niya, i-check ko po. Hindi niya sinabing, kasi hindi niya talaga alam kung kapatid niya yan sa nanay. Ibig sabihin, hindi. Kasi ang tanong nga, kapatid mo ba to? Kasi Leal apelido na anak ng nanay mo, kapatid mo. Ako sasagot ko, hindi ko rin alam, di ba? Hindi ko rin alam, kaya i-check ko sa tatay ko. Nung nalaman niya, the next hearing, sinabi niya. Hindi ko nakikita yung inconsistencies doon. Kasi yung tanong kung kapatid niya yun, full. Hindi naman hindi niya kapatid yun Opo. Isa po kasi nga sa kina-question kay Mayor, yung hindi daw po siya nagbabayad ng tamang buwis base daw po sa lifestyle niya, kaya nga po isa po ito sa isasampang kaso sa kanya sa ombudsman. Ano pong masasabi niyo dito? Well, yung tax evasion na yan, masyadong yan, malayo yan. Kasi una-una, hindi porke maganda yung lifestyle mo, naka-helicopter ka, tax evader ka. Di ba meron nga, hindi ko nababanggit yung pangalan, di ba meron nga mahal-mahal na mga kotse, walang income tax, etc. Pero hindi naman tax evasion. Kasi pwede naman kasi kagaya niya, sabi nga niya, yung helicopter, ang bulk of it, galing sa tatay niya. Ang tatay niya mayaman, may public factory sa China So, bulk of it, hindi mo naman sasabihin income mo yun para i-declare mo sa income tax mo. Ang habulin mo yung donor kasi donation sa kanya yan. O hindi siya. So, it doesn't prove anything na may tax evasion ka just because may kayamanan ka. Paano kung namanan mo yung sa magulang mo? Opo. Paano kung binigay sa'yo yun? Opo. Attorney, sige po. So, sir, kung ating babalikan ang pinagmulan po ng lahat ng ito, ito ho yung nagsimula noong nung raid dito po sa Baofu dahil nga sa may nakatakas na mga manggagawa, na isang manggagawa. Yung yung Vietnamese, Opo. Kasi, at ito hong kwento, nag-away-away lang naman yung mga yun May utang yung Vietnamese, sabi sa akin mga Hindi po. Attorney. Yes, Opo. Kasi maaring sila nagpapatayan, di ba? Sila lang, walang problema doon, walang question doon kasi nga itong sitwasyon Sila nag-aaway. Pero ang report po dito officially ay nakatakas itong isang Vietnamese
And then ito'y nakatakas nga po at nakapunta ho, ano, at nakapaglabas nga at nakalabas siya kung saan po naman doon na po nagsiwalat doon sa illegal na ginagawa sa loob nito pong Pogo Hub na ito. At siya, ang sinasabi ho dito sa report na ito, pinuntahan pa ho ng mga pulis ng Bamban para papirmahin ng affidavit of desistance. So meaning, ang report po na nakalap ngayon, lumalabas na yung mga pulis ay naging tauhan na ng BAUFO para yung pong nakatakas ay hindi po mag-squeal, no? Hindi po magsumbong. Dito po sa puntong ito, iniuugnay po ito sa pamahalaan po ng Bamban Tarlac. Kasi nga, pulis na po ito eh. Ano po ang inyong reaction doon? Pwede. Dali sagutin yan. Una-una, kaya nga, yung Vietnamese na yan, kung talagang biktima siya, madali niyang magsalita. Mag-answer siya, sumagot siya, at i-cross-examine natin sa husgado. Kasi ang katotohanan lalabas sa husgado, yung lahat ng sinasabi nila, aligasyon. Boss, ang aligasyon, hindi ebidensya. So, madali naman magsabi, maggawa ng kwento eh. Alam mo, yan ang tinatawag nilang self-preservation. Gagawa ka ng kwento para yung Vietnamese na yan. Bakit? Isa pa nila yung case na yan kung ano man yung kinakaso. And then ipresenta para ma-cross-examine natin yan. Anong pinalaman ni Mayor Alice doon? Madali kung ma-rebate yung mga ganyan. Allegation niya, boss. We know. And, sabi nga, kung isa kang kay batikan na abogado, sigurado lahat ng maaari sabihin against your client, puro mga sabi-sabi lang yan. Iharap sa hukuman yan. At sa hukuman, hayaan nyo kami na mag-cross-examine dyan para mapatunayan namin na inosenteng aming kliyente. Di ba ganun? Rule of law yan. Yes. Opo. We understand. Sige po. So, alam ko po na kayo po meron pa yatang mga importante pong pagkakaabalahan pagkatapos nito. So, attorney, kasi po ngayon sa aming social media pages, mawalang galang po, kasi nga po sa nabubuo ngayong public opinion sa inyo pong kliyente, paano po nila dapat po tanggapin itong inyong papel ngayon na sa inyo pong sagot, sa inyong pangangatwiran para po depensahan ang inyo pong kliyente sa gitna po ng lahat ng ito, attorney? Kasi actually, hindi ko naman trabaho yung social media siguro kung mayroong gagawa. Ako, ang trabaho ko, ilabas natin yung totoo. Lahat tayo, Ted, gusto natin yung totoo. May pananagutan tayo sa batas sa Diyos. Ilabas natin yung totoo. Ako, naniniwala ako na ang katotohanan lalabas. So, kaya ako gusto ko sa husgado tayo magharap kasi doon nakikinig ang both sides. Hindi sa social media. Sa social media para magka-likes ka, yes, sir. etc. Kung ano-anong, may kapatid daw siya doon, tatay daw niya, hindi ko yan inintindi kasi hindi naman yan ang katotohanan eh. Dapat yung totoo, ang mangyari, lahat yan, I'm sure may konsensya naman yung mga yan. Ako, pag ginawakan ko yung kaso, gusto ko yung totoo. So, ano po ang katotohanan dito po kay Mayor? Lahat ng ibinibintang sa kanya hindi totoo. Una-una, bakit siya na-suspended dahil sa mayor's permit? Ano ba naman mali doon sa mayor's permit? Trabaho lang naman niya yun. So, yun, ilalabas natin yung sa husgado, sa ombudsman. Tax evasion. Ano naman tax evasion? Kaya naman natin sagutin yan kasi hindi kayo ng tata niya. Tsaka, kung meron man siyang problema sa tax, i-assess mo. Parang bago mo naman kasuhan yan, ang gobyerno naman, hindi naman kaso lang ng kaso. Ang gusto naman ng gobyerno natin makasingil ng pulis. Kung i-assess mo, makita namin na tama yung assessment, may deficiency notice siya, babayaran naman natin yan. Anong tax evasion doon? Kasi lahat, for that matter, siguro 99% ng mga negosyante, may mga deficiency yan eh. Hindi naman ibig sabihin lahat. So maliban po sa tax evasion, ninyo, madali namang madipensahan yan. So dito po na lang, sa panghuli, ito pong lahat ng kanyang mga kwento na inconsistent. Yan, sabi nga po ninyo, dahil sa ikaw na humarap doon, nervousing ka, etc. Dito po sa kanya pong sinasabi nga po ngayon na pagsisinungaling. Alam mo, yan ang paulit-ulit sinasabi yung pagsisinungaling. Hindi ko nakikita yan sa tagal ng session na yon.
Hindi siya nagsinungaling. Ang sinasabi niya, i-check ko po, babalikan ko po kayo. Opo. Or, Sige. hindi ko po alam. Kagaya ko, marami din akong hindi alam. Sinong nag-hilot na anak ko kayo. Opo. Hindi ko rin alam yun. Mm. Ngayon, sa social media, pag yan tinapat mo sa mga tanong na ganyan, lalabas talaga nagsisinungaling siya. Opo. Pero hindi kasi, ito kasi ang, ano natin ngayon ang environment natin ngayon pagka gusto kasi ng tao, yun ang sinasakyan natin. Opo. Dapat gusto ang katotohanan ng sakyan natin. Opo, sige po. At yung katotohanan kaninyo ay lalabas po dito Yes, sir. po sa magiging, eventually po, magiging pagdinig po sa hukuman na. So, attorney, ito lang po, baka pwede kami maglambing sa inyo. Yes, sir. Opo, kung totoo po na ang inyong kliyente ay hindi nagsisinungaling at bukas po sa mga katanungan, katanungan po na walang pressure ng pagdinig ng Senado, pwede ko ba siya ma-interview? Hindi ko masasagot pero i-relate ko, pakikiusapan ko siya. Opo. At Hindi kami pa po, ako ako po ay willing magbigay po ng panahon. Pwede pong live po tayo para walang, alam niyo na, hindi recorded. And then, ang lahat ng katanungan po, kung tatanong sa kanya, pwede pong kasama kayo. And you can advise your client not to answer, no? Kung sakasakali. Pero, kung sakasakali po, kung mamarapatin nyo, para sa mga nakikinig ngayon sa amin, harap natin si Mayor Guo dito. Ako magtatanong. Kami ho dito ni Angela, for example. Pwede kaya yon? Siyempre, hindi ko pwede sakupin. Pero ako, as a person, i-convince ko siya para naman matulungan niya yung sarili niya. Boss, ginawa niya na kay Karen Davila yun eh. Di ba sinabi naman niya. Pero may mga tanong si Karen may mga tanong ako na hindi tinanong ni Karen eh. Ay, o kaya nga, boss, sabi ko nga, i-convince ko siya. Okay, sige po. Hindi mo mahirap na sabihin kung yes. Opo, yes sir. Hindi ko kami nagsasabi na napilitin nyo. Ang amin po, lambing lang attorney Attorney Stephen. Lambing lang po kung pwede. Pag hindi naman, okay lang po. Opo. Paliwanagan ko siya na kailangan natin ng ganyan para, kasi kailangan din naman talagang ang social media ang publiko para malinis din ang pangalan niya. Una-una, politiko siya. Makakapekto sa kanyang political career. Pero, hindi ko pipili. Convince ko siya, papaliwanag. Opo. Sige po. Ang amin lang po ay pakiusap po ito, request. Pero kung hindi po siya papayag, we will respect that, attorney. Igagalang po namin yun. Ito ho lamang po. Para lang ho itong mga nandito ngayon, manahimik din, kasi... Dami sa social media. Kami ho, sabi nga ni attorney, hindi siya in charge dyan at wala tayong control sa mga taong ito. Pero yung nga po, ang aming nga pong open lang po, imbitasyon. Maganda yan. Kaya maganda yan para maunawaan din naman ng tao yung side niya. At saka ito, magaling ka naman talagang maglabas ng katotohanan Ako, idol kita, boss. Magaling ka. Pinapakinggan kita. Opo. At attorney, magaling din po kayong abogado. Opo. Sa totoo lang din. Opo. Okay. Attorney, kayo nang pong bahala sa amin lambing po. Kung maaari po. Opo. Pwede na, tumatawag ng kapila. Okay. Opo. Sige po. Okay. Salamat attorney ha. Opo. Thank you attorney. Thank you very much. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m. So ma'am, kumusta yung executive session? Sino ho yung mga dumalo? At ano yung mga informations na maaari nyong i-share sa publiko? Siyempre, in principle, confidential yung pinakalaman nung binabahagi ng mga agencies natin sa isang executive session. Kasama po doon yung National Security Council, yung Intelligence Service Armed Forces of the Philippines, yung Anti-Money Laundering Council, at marami-rami pang iba. Pati po yung Interagency Council Against Trafficking na matagal nang kasama ng Senate Committee on Women sa aming investigasyon laban sa POGO, sa mga issue niya ng prostitution, illegal recruitment and detention, yung matagal na pastilla scam at ngayon, yung tumatagal at lumalawak na usapin ng human trafficking, cyber scamming, money laundering at mga aspeto din ng national security. So, mailalarawan ko lang kung ano yung mga paksa na natalakay. Halimbawa, nung patapos na yung kabuang executive session, isang panawagan sa National Security Council na iangat na kay Presidente
itong usapin ng POGO, no, yung Philippine Offshore Gaming Operations, POGO bilang national security threat. Yung isang naging paksa din sa isang exclusive na unang bahagi ng executive session ay yung isinasagawang link analysis ng ISAF tungkol sa POGO at iba't ibang mga sentro ng kapangyarihan o yaman dito sa ating bayan. Isang naging paksa rin ay yung itinanong namin na illegal revenue flows ng POGO. So ito, paksa na pinaka-relevant sa AMLAC, lalo na patungkol sa meron bang at anong klaseng ganitong mga illegal revenue flows sa pagitan na ni na Mayor Alice Guo, yung POGO hub niya sa Bamban at iba pang aktor. So, sumaklaw yung buong umagang, tumawid pa nga sa hapong ito na executive session sa ganito at iba pang mga paksa. So ma'am, dun sa sabi, akyat na sa Office of the President yung parang issue ng national security threat, yun po yung napagkasunduan, ma'am. Yun yung isang ipinanawagan, suggestion siya nung executive session. Kineri ko po talaga bilang chair na tulad nung ipinanawagan ko na ilang beses kay Presidente na iban na ang POGO, patigilin na ito, palabasin, paalisin na sila sa ating bayan. Na-raise din yung ganyang panawagan sa executive session at nasabi po namin directly sa NSC bilang sila yung council o body sa loob ng gobyerno natin na pinaka-concern sa usaping national security. Ma'am, the mere fact na hindi nyo nga pwedeng ibulgar dahil executive session, pero masasabi ba natin na mabibigat yung mga informations na na-share sa inyo ng ilang mga government agencies? Mabibigat ang concern ng ating mga government agencies dahil pati sila sinusubaybayan nila syempre bukod sa sila'y resource persons dun sa investigasyon ng Senate Committee on Women tungkol sa kabuang madilim na kwento ng POGO sa ating bansa, lalo na sa puntong ito na particular iniimbestiga namin yung POGO Hub sa Bamban at yung kinalaman at personahe ni Mayor Alice Guo dyan sa hub na iyan. At ma'am, dun sa na-share nila ng mga informations, na-establish ba yung nationality ni Mayor Guo at gayon din na-establish ba yung connection niya sa POGO at sa ilang mga criminal activities? Walang nakabawas o nakabura dun sa namumuo talagang opinyon ng komite na siguradong may kinalaman siya sa POGO Hub dyan sa Bamban. Dun pa lang sa documentary evidence, tapos syempre, yung ilang mga inputs mula sa mga resource persons. Wala ring mas matibay na ebidensya na siya nga ay Filipino citizen. So nananatili talaga at lalo lamang naging solido yung mga tanong kung siya ba ay citizen o national ng ibang bansa at hindi ng atin. So what will happen next, ma'am, after nitong executive session? Ano yung susunod na magiging hakbang ng Committee on Women? Kailangan pa namin magkaroon ng at least isa or ilan pang briefing, particular halimbawa mula sa AMLAC, tungkol nga dyan sa issue ng illegal revenue streams. At pagkatapos nun, ay pwede kaming magtakda ulit ng pagdinig na even sharper, even more focused than we have been so far tungkol sa mga isyong lumabas tungkol sa POGO in general at in particular tungkol sa POGO Hub sa Bamban, in particular kay Mayor Alice Guo at lalong-lalo na dun sa lumilitaw na aspeto ng money laundering dito at sa ibang bansa sa rehiyon at pati yung mga concerns tungkol nga sa national security. Ma'am, may na-report po ba sa inyo na merong panibagong POGO Hub dyan sa Pampanga ba na ni-raid ng mga authorities ng PAO? Yes, balita nga po namin sa pamamagitan din ninyo sa media, ni-raid po sa Porac. May naging concerns pa nga kung ito ba ay na-leak, ito ba ay nasunog, pero kung ano pa man, nairaos po iyan at
malamang makakarinig na tayo sa kanila soon kung ilan ang kanilang na-rescue na human trafficking victims doon at ano pang ibang mga aspeto ng o anggulo ng POGO doon ang kanilang iimbestigahan na. Okay, Marlon. Ay, sorry. Ang panawagan sa executive session na sinusuportahan ko ay in effect nasabi ko na rin dati kay presidente ng ilang ulit na siya na habang nakapagsalita ng at least minsan ng Senado dun sa committee report ng Senate Committee on Economic Affairs sa ilalim ng kanyang dating chair na si Sen. Sherwin na paalisin na ang mga POGO sa loob ng 3 buwan, habang hindi pa yan na-actionan, ang executive naman ay pwede ding umaksyon. Kung si Presidente mismo ay magsabi na paalisin na natin ang POGO sa Pilipinas sa loob ng kung ilang buwan, pwede nang magsimulang mangyari yun eh. So ngayon, ang inaasahan ko ay mismong ang National Security Council bilang body sa gobyerno na may shop, kumbaga mandato tungkol sa national security, ay sana i-bring up na rin nila ito kay Presidente para makapagsalita na sila tungkol sa usapin ng POGO bilang national security threat. May representative din po sila, kaya naipahayag po namin sa kanila yung ganyang panawagan. Yes, sila. I doubt na hindi pa nila ever na pag-usapan ito. In fact, nabalitaan din namin ilang beses sa inyo, sa media, na mismo ang National Security Advisor ay nagsalita tungkol sa POGO bilang isang concern nila. So hopefully ay dinigin ng NSC yung aming panawagan at dinigin din ni Presidente na pag-aralan ang POGO kung ito ba ay national security threat at kung yan ang mabuo nilang opinyon, ay sana umaksyon si Presidente laban sa POGOs. Definitely. Mas nakakaalarma dahil walang reassurance na hindi ito banta sa ating mga komunidad o hindi ito banta sa ating pambansang seguridad. At ilang taon na itong problema ang mga POGOs mula pa ng panahon ni Duterte, ang dami-daming masasamang epektong dinulot, napako yung mga pangako nung simula na na-excite ang iba na magdudulot daw ng economic gains. Di naman nangyari yun. Ang laking utang sa buwis, tas yun na nga, ang daming masamang epekto sa ating mga komunidad at posible sa ating bayan. At kung hindi natin ito tutugunan ngayon, decisively, mananatiling at magiging mas malaki pang problema ito sa mga susunod na taon. Before Victoria Tulad, Ma'am, bagamat sinasabi kasi ni Mayor Guo na inosente siya at handa niyang linisin yung kanyang pangalan. Pero during the executive session, sa tingin ninyo, hindi na niya, mas nadiin itong si Mayor Guo, mas naging mabibigat yung mga ebidensya against her at mahirapan siya na yung sinasabi niyang linisin yung pangalan niya? Hindi pa rin mas kumlaro yung identity niya kahit sa executive session. So kung ano yung hirap niya pagkatapos nung nakaraang hearing na sabi niya linisin ang kanyang pangalan, hindi po nabawasan yan. Baka pa nga nadagdagan. Kaya kung gusto sana niyang linisin ang kanyang pangalan, edi dapat mula sa simula naging mas mahusay na resource person siya at hindi lalong nagdagdag ng mga tanong tungkol sa kanyang sarili. And I heard may sinabit ho siyang letter ngayon sa inyo, ma'am. Buti pa kayo na basa nyo na. Natanggap pa lang yata sa opisina ko, hindi ko pa nga nababasa. May excited yata sa kampo niya na iparating sa inyo. Okay, Victoria. Ma'am, good afternoon. So can we say po na after your executive session, mas may basis po to file criminal and administrative cases against Mayor Alice? I'm more confident
na talagang magiging mabigat at solido yung mga kasong inihain na at maaring ihain pa ng iba't ibang mga ahensya ng executive ng ating gobyerno. Lumalabas ang katotohanan, hindi sa bibig ni Mayor Alice Guo at hindi lamang sa aming puspusang investigasyon, pati po sa mga parallel investigation ng mga ahensya ng gobyerno. Ma'am, sabi ni Senator Sherwin, and baka po na-confirm ng office nyo, nakaalis na raw ng bansa yung father ni Mayor Alice, pati si Wen Yilin. Paano po ito maapektuhan? Paano nito maapektuhan ang inyong investigation? Mahalaga at seryoso ang mga research na ginagawa ng bawat Senate office namin. I-establish namin bago matapos yung investigasyon kung nandito pa ba yung isang magulang o nasa ibang bansa na ba yung isang magulang, ano ba yung kalagayan nila, ano din yung kanilang legal status in terms of yung identity at yung pagtupad o paglabag sa mga obligasyon nila sa ating bayan sa ilalim ng ating mga batas ng Pilipinas. Last po from me, ma'am, was Mayor Alice invited po to the executive session? Why not po? No. Ang executive session ay lamang talaga on request at para sa mga executive agencies natin para maging malaya sila sabihin in executive session yung hindi pa nila kayang sabihin in open hearing. Ma'am, ngayong alam na mismo ng mga executive officials, ng mga national security officials ng administration itong mga nangyayari sa operasyon ng Pogo, do you think aaksyon na si PBBM para nga ipagbawal na ipatigil na yung Pogo operation sa ating bansa? At meron ba nag-commit sa mga executive officials na yun ang kanilang i-recommend sa Presidente? Well, syempre hindi naman sila makapagsalita kay Presidente, but I really hope aksyonan ito ni Presidente. Ano pa ba ang hihintayin nila, no? Lalo na kung magrekomenda ang NSC sa kanila na i-convene sila para diskusyonan nito at posisyonan itong usapin. Itong tanong, ang Pogo ba ay banta sa pambansang seguridad? Okay, Camille, and then Mav. Please use the microphone. My question is about this certain barangay captain in Banban, Tarlac. It was reported that this barangay captain was suspended by Mayor Guo because of his refusal to sell about 500 plus na hectares, 54 hectares. And it will be parang in coordination with this Chinese group. It's ancestral domain. Paano po ang gagawin natin dito? Dahil obviously, sinasabi po doon kasi may resolution pa raw yung kanilang, yung Office of the Mayor and yung sanggunian na parang he was suspended for not abiding. And considering na ancestral domain, gagawin din Pogo, ano po ba ang mga move natin para dito? Will it be a point against Mayor Guo dahil that's against the Constitution? It would be against the Constitution. It would be against the Indigenous Peoples' Rights Act. Hindi pa po namin napag-aralan yung issue yan, pero narinig ko na nga yung usapin di umano ng land grabbing sa lupang ninuno ng mga katutubong Pilipino. Kung may aspeto pang ang isang barangay captain na IP leader ay sinuspindi ng mayor dahil nanindigan sila sa lupang ninuno nila, na may karapatan sila sa ilalim ng IPRA kung imbestigahan at mapatunayan na may ginamit na kapangyarihan ng mayor laban sa isang barangay captain sa ganyang usapin ng sapilitang pagpapabenta ng lupa, hindi yan makakabuti kay Mayor Alice Guo. Okay, Danielle? Mav muna. Ladies first. Hi ma'am, good afternoon po. Ma'am, meron po kayong natanggap na information na allegedly the father of Mayor Alice Guo ay connected daw po sa Chinese Communist Party dahil meron pong mga posts sa social media. But did you receive any actual report on this po? Namomonitor din namin yung mga posts sa social media ng ating mga netizens at ng ilang, siguro mga nag-research din tungkol dyan. At bahagi yan
ng mga tanong kung bakit pinapa-raise ko sana kay Presidente sa pamamagitan ng NSC yung aspeto ng POGO ba ay banta sa ating pambansang seguridad. Ang POGO ba ay hindi lamang konektado sa mga international crime syndicates, pero siya rin ba ay konektado sa ganitong mga international crime syndicates dahil ginagamit ng ibang bansa laban sa pambansang interes ng Pilipinas. So, importanteng tanong pa rin yan. Tapos ma'am, pinapaimbita po natin si Nancy Gamo, and then last week po, meron siyang mga radio interviews, sinasabi niya na willing naman daw siya humarap. Nagparating na po ba siya sa committee na a-attend po siya sa susunod na hearing? Hindi pa naman, pero kung haharap siya sa komite namin, paghandaan niyang sagutin dahil may documentary evidence kami na bukod dun sa siya ang naglakad ng mga papel ng mga naunang negosyo ni Alice Guo, ay siya rin ang nag-ayos ng mga papeles para maka-operate ang Zone 1 sa Bamban nung mga taon na mayor na si Mayor Alice Guo. Napakinggan ko yung at least isa sa mga interview nila. Dami niyang alam tungkol kay Mayor Alice Guo. Maalala nyo, nung una kong tinanong kay Mayor Alice Guo, ang Nancy Gamo, ang unang-unang sagot niya ay hindi ko alam. What does that tell you, ma'am? Na si Nancy Gamo nga po sinasabi niya, over a decade niya nang kilala si Mayor Guo at parang personal na kilala, and then Mayor Guo was denying knowing her dun pong umpisa. So, ibig sabihin, nagsinungaling na naman si Mayor Alice Guo tungkol kay Nancy Gamo. Sorry, last ma'am, ano po kaya motivation bakit po kailangang magsinungaling on the identity of Miss Nancy Gamo? Siguro, kailangan magsinungaling kung may kailangang itago. So, kung ang pinaka-iniimbestiga namin kay Mayor Alice Guo ay yung kanyang link sa Zone 1, baka ayaw din niyang i-confirm ang pagkakilala niya sa kahit sino pang ibang tao na may documentary evidence na kami, may link din sa Zone 1. And then Danielle. Afternoon. Ma'am, si Senator Jinggoy po ini-insist na allegedly meron daw partner si Mayor Guo na parang allegedly involved din daw sa POGO. Do you intend na invite din po ba yung sinasabing partner daw ni Mayor Guo? Sa ngayon, hindi po. Hindi po, inaalam lang namin yung personal life ni Mayor Alice Guo sa pagkakonekta niyan sa kanyang legal identity at saka legal personality para gawin o di dapat gawin yung ibang mga official acts niya. Kung yung taong tinutukoy ay may kinalaman sa POGO, sa ibang bahagi ng bansa, posibleng at sometime in the future, maimbestiga yon kapag mayroong tulad sa amin ngayon na may tumakas na biktima at nalaman po namin iyon. Or kapag magfa-fact find sa POGO sa buong bansa, halimbawa kung tatalakayin ito ng NSC. Pero sa ngayon, wala pong balak pa ang komite imbitahin yung taong iyon. Okay. Hi, Senator Bons from Rappler. Ma'am, balikan ko lang po yung sa SALN. Kasi di ba during the last hearing before, she presented two. June 30 and then July 1, and then you question bakit biglang bumaba. So tanong ko lang po, is your office looking into this? Kasi may precedent before, during the Corona impeachment trial before yung sa Senate din, merong at least 6 public servant na na-dismiss because of minor infractions sa kanilang SALN. So is this another ground for disqualification for the mayor? Sa ngayon, if it will lead to that, then pag-reinforce siya dun sa ibang mga procedure, halimbawa sa COMELEC or sa ombudsman ba yon, yung isa na posibleng matanggal sa posisyon. Pero just as surprisingly contradictory documents, yung pagtanggal ng mga 7 real assets as land,
land properties mula dun sa unang SALN of 2022 papunta dun sa pangalawang SALN of 2022, one day apart lang. Yung pagtanggal sa mga business interests dun sa pangalawang isinumiteng 2022 SALN, talagang pwedeng lumabas na paglabag dun sa obligasyon naming lahat ng mga nagtatrabaho sa gobyerno na magbigay ng kompleto at totoong statement of assets, liabilities, and net worth. Ma'am, si retired Brigadier General Jerry Zamudio, may pinadala po siyang mga information na parang sa tingin niya warrant sa Senate inquiry. Galing daw ho ito sa isang dating Deputy Director General ng National Security Council. Ito ho yung mga details. Kaugnay po ito ng, sabi niya, ay significant presence and activities ng mga Chinese doon sa isang island sa Cavite. Nandito po yung ilan, kasi ang haba-haba na sinabi niya. Approximately 30,000 Chinese nationals reside and work on Pogo Island, Cavite, formerly Island Cove Resort. And then all consumables such as beer, snacks, and soft drinks served and sold on the island are China-made and packaged. There are at least 2,000 Filipino construction workers on the island, housed separately. The island employs an airport-style entry system with computerized, colored, and numbered passes. A restricted VIP housing block which no Filipinos can access overlooks the Philippine Navy's Sangley Point Naval Base. At marami pa ho siyang ibinigay na mga informations na galing nga daw ho sa dating Deputy Director General ng National Security Council. So ang tanong ho niya, given itong mga alarming details, can the Senate initiate a Senate inquiry to investigate the truth of these matters kung ito daw ho ay totoo? Kung matuloy yung pag-aksyon sa rekomendasyon ng Senate Committee on Economic Affairs na pinirmahan kong committee report na i-ban ang POGO sa loob ng 3 buwan, kung pagkatapos ma-finalize itong committee report ng Senate Committee on Women at siguradong irerekomenda naming paalisin na ang POGO sa Pilipinas, then kahit aling POGO hub, kahit saang bahagi pa ng bansa, ay kakailanganing paalisin din. Pero may initial info na kayo tungkol nga dito sa island ko? Yung ganitong mga inputs mula sa social media sa iba't ibang netizens natin at iba't ibang mga manunulat. And then may mensahe siya sa inyo, ma'am, na sabi niya, an inquiry is crucial for ensuring the sovereignty, security, and well-being of our nation. I trust in your commitment to safeguarding our country and hope that through your efforts, the government can take immediate steps to address these concerns. Yun po yung message. Maraming salamat kay General Zamudio. And i-follow up po talaga namin yung panawagan sa NSC at sa pamamagitan ng NSC, panawagan kay Presidente. Okay, Marlon. Yung binanggit ni Ate Selly, di ba mas interesting yun kasi yung Island Cove, malapit na malapit talaga siya sa naval base natin sa Sangley Point. And actually, even before that, may mga ganong concern na yung pagtatayo ng POGOs doon, baka parang smoke screen lang siya to surveil yung naval base natin sa Cavite. That's why yung tanong sa NSC at kay Presidente kung ang POGO ba ay banta sa national security. Dahil may ganitong posibleng aspeto sa lahat ng POGO hubs dito sa buong Pilipinas. So, kaya interesante whether that hub or others dahil sa ganong aspeto. Yung kung ano lang po yung pwede nyong ma-share, Senator, kasi yung binabanggit nyo na national security threat, can you mention even a few instances or issues discussed during the executive session na pwedeng hindi i-share sa public? Bakit nyo nasabing national security threat na yung POGO? Nung simula ng executive session, akong nagpaalala sa lahat na executive session ito at subject sa rules ng Senado. Kinaya kong talakayin yung ilang mga paksa na tinalakay namin. Pero sigurado sa pagdating ng susunod na committee hearing, open hearing, public hearing,
mai-surface na namin yung ibang mga punto na by that point in time, mas na-finalize na at hindi na subject ng ongoing operation or ongoing investigation. Ma'am, i-follow up ko lang, in case na inyong imbestigahan itong sinabi ni retired General Zamudio, mahalaga ba na humarap yung former Deputy Director General ng National Security Council kasi siya yung nag-share ng information? Sa kanya? Siya yung nag-share sa kanya yun? Siya ba mismo? Hindi ka natanong ko. Sabi niya natanggap niya yung message niya yun for a former Deputy Director General ng NSC. Posible, maimbita sila, but at the very least, yung kasalukuyang NSC ay tatanungin dahil sila din naman ang dapat may institutional memory ng lahat ng mga information or intelligence na mayroon ang council. Cecil and then Nino. Ma'am, Cecil sa Star. Ma'am, while you mentioned that you have gathered substantial information during the executive session, ano pa po yung ina-expect natin na hahanapin sa mga susunod na hearing po? Well, if-finalize na lang namin, ano pa ba yung, sino-sino pa ba yung mga resource persons na dapat naming imbitahin? Alin pa bang mga anggulo ang dapat talaga naming ipin down? Merong bang anggulo na dapat bitawan na namin? So basically yon, further sharpening, further honing yung magiging findings at recommendations namin sa committee report. Schedule na po ba tayo for the next hearing, whether executive or open? Wala pa pong schedule sa susunod na hearing. In between this executive session at yung susunod na hearing na iyon, meron kaming at least isa pang briefing mula sa AMLAC tungkol dun sa illegal revenue streams. And then magtatakda po kami ng susunod na hearing. Present, ma'am, ano na yung pieces of legislation that you could sense na pwede nating itulak na nakuha natin doon sa mga previous hearings ng GUO? Marami-rami na rin. Starting from pagpapalakas ng implementasyon ng mga batas nating pumoprotekta sa mga kababaihan at mga bata, yung related labor rights na nilalabag sa illegal recruitment and detention, yung maraming lumabas sa aming investigasyon sa ang tawag nito, yung pastillas scam, including yung pagpapalakas sa mga immigration-related na batas natin, lalo na't higit na naging high-tech ang human trafficking for one. Tapos dito, yung oversight dun sa pagpapatupad ng mga batas tungkol sa hindi lang POGO kasi gusto ko at ilan sa amin iban na talaga yan. Pero yung buong business model ng industriya kung saan siya nailagak. Meron ding mga rekomendasyon yung iba't ibang agencies na resource persons na pagpapalakas ng iba't ibang mga batas kung sa ilalim no na sila'y nag-ooperate para maging higit silang effective sa pagpapatupad ng kanilang mga mandato. So marami-rami. Last na po, do you share po yung sinabi ni Senator Jinggoy na even the late registration na policy ng gobyerno dapat mai-revisit kasi parang na-abuse na in this case? Salamat po. Pwede siyang i-improve kasi marami naman tayong mga kababayan na nalilate register talaga sa valid naman na mga kadahilanan. Marami po tayong mga kababayan na nalilate register, nagle-late register na wala naman silang balak gamitin yung registration of live birth nila para sa mga krimen. Lalong wala silang balak gamitin yung kanilang na-late register na live birth nila para labagin yung pambansang interes ng Pilipinas. Nagkaroon lang sila ng valid reason na nahuli. So, siguro tulad nung may bago kaming naipasang batas, 'di ba, yung Automatic Birth Rectification Act, ay baka pwede ring pag-aralan namin paano i-improve yung ating late registration system para hindi makasangkapan ng mga may masasamang balak tulad mukha dito sa aming kasalukuyang investigasyon, pero para din mas mabuting mapaglingkuran yung mga legally naman, legit naman, naghahabol lang talaga ng late registration of live birth at makatotohanan at hindi contradictory
yung mga impormasyong ibibigay nila para makuha yung registration na yon. Nino, JB, Nympha, and then Mark. Ma'am, tanong lang po, no? Doon sa executive session, establish naman yung national security threat, di po ba? Sa tingin ko na-establish na threat ang POGO sa national security. At kaya hinihiling ko na si Presidente at sa pamamagitan ng NSC ay pag-usapan na ito. Ang maraming impormasyong ibinibigay sa kanila over the past several years ng iba't ibang executive agency. Siguro napapanahon na pumosisyon sila bilang NSC at bilang ang Presidente. Ma'am, na-establish din po ba kung gaano kalaki yung sakot ng national threat na yun o anong level na doon sa executive session? Yun ang iniimbestiga pa. Pero at the very least, nagpapasalamat ako na yung mga ahensya na dumalo sa executive session ay pinag-aaralan talaga itong anggulo ng POGO kaugnay ng pambansang seguridad at umaasa ako na pagdating ng susunod na public hearing, mas masasabi na nila and publicly ano na yung posisyon nung kanilang department o agency at paano nila aaksyonan ito. And I'm hoping na aaksyonan ito hindi lamang ng legislature pero ng executive sa isang coordinated na paraan. Dahil mukhang coordinated din ang aksyon ng mga POGO na ito. Ma'am, doon ba sa isa sa magiging recommendation nyo, ay encourage nyo lahat ng senators to sign sa isang resolution na hinihiling ng i-abolish talaga yung POGO? Dati nang may majority numbers namin na committee members ng Committee on Economic Affairs sa ilalim nung nakaraang chair niya na si Sen. Sherwin. Dati na kaming pumirma ng ganyan. So, kumbaga, minsan nang may sense of the Senate na ganon. So, sana ma-adapt na ito in plenary at sana dahil kayang gawin ito ng mas mabilis kesa pa sa amin sa Senado, sana umaksyon din si Presidente. Siya na ang magdesisyon at magsabi, paalisin na yung mga POGO. Thank you, ma'am. Okay, JV. And then Nympha and then Mark. Okay. Sen, JB po from Yes. IBC 13. Kung si Senator Jinggoy naman doon yung tatanungin, sabi niya kasi kahapon, he's not totally in favor of banning POGO kasi kung pwede yung mga illegal lang talaga mapapatunayan, tapos kung pwede, more than 50% na magtatrabaho ay Filipino. Tsaka it create more jobs din daw po. So would you more jobs daw. So would you consider this o talagang total ban po tayo? Total ban pa rin. Oo, with all due respect sa SP Pro Temp. Kasi dati nang pangako yung maraming trabaho sa mga Pilipino. Konti lang at mas marami pa nga sa naging empleyadong Pilipino ay naging biktima. Di namang empleyadong enjoying their full rights as working people. Ano pa yung isa? Kahit yung mga legal na POGO, yung nabigyan dati ng PAGCOR ng lisensya, more than 200, kalaunan 190 plus ba yon na sinuspinde din ng PAGCOR. Tapos di rin nila masiguro na lahat ay sumunod. Kasi baka at mukha yung iba tulad nitong dating Hongsheng na naging Zunyuan na lang ay nagpatuloy pa rin sa operation. Nagkunwari pa ang Zunyuan na may provisional license sila na pinasinungalingan ng PAGCOR mismo. So mukhang kahit yung nagsisimulang legit or legal na POGO or POGO na may lisensya nung una, nagmo-morph din nagmo-mutate na nagiging illegal. Tapos dumadako talaga sa human trafficking and crypto scamming at nitong huli lumalabas sa aming investigasyon dumadako din sa money laundering at naitatanong pa yung anggulo ng pambansang seguridad. Okay, Nympha. Thank you. Good afternoon, ma'am. Ma'am, only if you can confirm this publicly po, na-confirm ba, ma'am, sa executive session kung meron ng surveillance and hacking activities dun sa POGO sa Bamban? Patuloy pang inaalam po iyon. So, bahagi yan ng kabuoang tanong na ang POGO ba ay national security threat? Kaya sana ay posisyonan na ng NSC at aksyonan na ni Presidente. And then, ma'am, sabi nyo kanina, napatibay dun sa executive session na may national security concern yung presence ng POGO. Nakuha nyo po ba yung commitment ng NSC that they'll bring it up with the President?
Para sa akin, tumibay ang basehan na i-raise yung serious concern na yan ng POGO bilang national security threat. Hindi ako magsasalita para sa NSC doon sa executive session, pero loud and clear yung panawagan silang mag-convene, pag-usapan ito at sana kalaunan aksyonan ni Presidente. So, umaasa ako, sana ay maisagawa nila ito. And ma'am, kung ongoing pa yung investigation dun sa hacking and surveillance, ano pa po yung ibang possible basis dun sa yung possibility na ito yung sinasabi nyo nga na national security concern na yung POGO presence? Well, yung kung may connection ba yung mga personahe na kasama ni Mayor Alice Guo sa kanyang pamilya o sa kanyang yung sa Zunyuan mismo, may link ba sila sa mga state actors doon sa China? Yung kanila bang POGO operations ay nagiging cover para sa paglabag sa ating mga batas? Ito man ay tungkol sa money laundering o iba pa. So yan po yung ilan sa mga anggulo sa tingin ko kung bakit buhay na buhay yung tanong ng POGO at national security. And isa na lang ma'am, ano yung nakikita ninyong senaryo kung hindi ipatitigil ang POGO ASAP? Di magpapatuloy lang ito. Itong lahat ng mga masasamang phenomenon, itong lahat ng mga krimen, iniimbestiga na namin ng 4 na taon. Ibig sabihin, more than 4 years nangyayari ito. More than 4 years sinasagawa yung mga krimeng ito. More than 4 years. Of course, mula pa nung panahon ni Duterte na nilalabag ang karapatan ng ating mga mamamayan, lalo na yung mga vulnerableng sektor. So, ano pa bang iniintay natin? Gusto pa ba natin na magpatuloy ito? Bakit? And then Mark. Yes, hi Sen, from Philippine Star. Ma'am, during the hearing you mentioned the case of the $3 billion money laundering case in Singapore, and 2 of those involved are yung mga kasosyo ni Mayor Guo sa Baofu. So does that establish that Mayor Guo is somehow linked to the money laundering case in Singapore, since you mentioned alleged money laundering? Because in Singapore it was mentioned that 2 of those accused, si Zhang and Li Lin, yung kasosyo nga niya po na dalawa ay may real estate daw po sa Pilipinas. So, does that mean that this web of money laundering of Mayor Guo extends also to Singapore? I really think so. At ito yung isang itatanong namin sa briefing ng AMLAC sa komite, yung illegal revenue streams. Kasi bakit may ganyang kalalaking mga pera na allegedly na money launder nung kanyang dalawang kasosyo, maiisip tuloy, teka, ang laki din ng sinasabing halaga ng kabuuang Zunyuan complex na yan. Paano nakapasok at nakaikot sa ating ekonomiya kung walang malinaw na sources sina Mayor Alice Guo at kanyang mga kasosyo? So, it's a very reasonable suspicion na kailangan naming imbestigahan. Ang pera ba para dyan ay galing sa money laundering. Mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mga susunod na video updates. Maraming salamat po.